Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating programang Gabay sa Mabuting Asal. Welcome po kapatid na Maki. Salamat at welcome din kapatid na Lu at sa atin pong mga ginigiliw na televiewers. Very timely po ang topic natin today dahil nakikita po namin ngayon social media ang mga sunod-sunod na traffic altercations o ang road rage. Tama ka kapatid na Lu, kaya natin gagawin ito mga ginigiliw naming televiewers para matulungan tayong lahat na maunawaan. Bakit ba nahuhulog ang tao sa ganong kalagayan? At syempre, tatalakayin din natin kung ano-ano ba ang mga simple ways para makaiwas tayo rito. Samantala ay panoorin po muna natin ito. What are the dangers of road rage? More than 1 million people worldwide die each year in auto accidents. It's the leading cause of death for young people between ages 5 and 29. Young males are more likely to die in accidents than females. There are multiple causes of car accidents, including speeding, distraction, and drunk driving. All of these can overlap with road rage. For example, speeding is involved in around 1/3 of all traffic accidents. In 2021, speeding contributed to more than 12,000 deaths in the US. Drivers with road rage tend to drive faster and make more mistakes than other drivers. There aren't clear-cut statistics on how other aggressive behaviors such as tailgating or cutting off other drivers relate to accidents. However, we know that collisions between two cars account for more than 60% of injuries in overall crashes. Kapatid na Lu, sa napanood natin na AVP, nakita natin na napakatinding pinsala na dulot ng road rage. Yung magtamo lang tayo ng matinding physical injury, hindi ba? Ayaw na nating isipin at ayaw nating mangyari. Dahil lalo na kapag ang kapalit ay buhay na. Ano po ba yung tinatawag na rage? Pagka sinanggunin natin yung talatinigan, kapatid na Lu, sa Cambridge Dictionary, rage is a period of extreme or violent anger. At sa Merriam-Webster Dictionary, rage is a violent and uncontrolled anger. So kung violent po yung isa at yung isa may period lang, magkatulad po ba sila? Yung anger tsaka rage ay parehong emosyon. Pero ayon sa mga eksperto na tinatawag na licensed clinical mental health counselor, anger is a primary emotion felt in the present alongside other emotions such as fear, shame, or frustration. Samantalang ang rage, kapatid na Lu, is the most extreme degree of anger. When your fury becomes reactive, uncontrollable, and violent, yun, nakakaramdam ang tao ng rage. Dapat nating mapansin na yung anger ay isang basic emotion, natural, pero ang rage ay hindi karaniwan sapagkat hindi na control na galit. So ano naman po yung road rage? At isa po ba talaga tong psychological term? Hindi naman siya formal na psychological term. Ang road rage ay usually refers to a group of behaviors that range from speeding through busy traffic to using a vehicle as a weapon. Nakita mo yung bilis ng escalation ng sitwasyon. Opo. Kumbaga, nagsimula sa simpleng inis, simpleng galit at simpleng bagay hanggang sa matinding kalagayan na ginagamit na niyang weapon yung dala niyang sasakyan. Talagang matinding away na po. No? Yes. To the point na bumababa na po sa sakyan at Yes. nagiging violent na po. Yes. Yung mga behaviors na sinasabi doon sa definition kanina, ang ilang halimbawa dyan yung pag na-trigger siya, speeding, moving dangerously through traffic, running red lights, tailgating, slamming brakes, yung sinisigawan na yung ibang drivers kasama niya sa kalsada, yung rude gestures at forcing someone off the road. So napaka-dangerous po pala talaga nitong road rage po, no, kapatid na Maki. Yes, totoo yun. So kapag ganyan na po yung behavior at yung intention ng mga drivers, masasabi po nating definitely road rage yun kapag may pagka-violent na, kapag minsan may cursing, or kapag Yes. bumababa na ng car para Yes. talagang to make their point. Yes, kapatid Dalo, kasi ayon sa mga nabanggit nga kanina, rage is violent and destructive. Ano po kaya yung pinagmumulan ng road rage? Kasi po, parang yung kadalasang origin po ng mga away sa kalsada is yung mga simple lang and very, Totoo yun. very small, mundane Totoo yun. things. So, ikaw, sa pagbabiyahe mo, di ba, umuwi ka ng Rizal? Opo. Pasahero ka. Opo, Hindi ka pasahero pa naman po. nagmamaneho, no? Hindi pa po. Pagka umuwi kayo ng Rizal, bilang pasahero, madami ka na obserbahan sa kalsada.
Yung mga simpleng bagay, pinag-awayan. Opo. Way too often that I'd like to see po. Opo. Kaya imbis na nakauwi na sila pare-pareho, Nagtatagal pa po. nagtatagal sila ron. Ang pinagmumulan niyan, mga ginigiliw naming televiewers, ayon po sa mga eksperto, maaring yung may hawak ng manibela o yung driver ay prone to anger or physically or emotionally vulnerable. Baka bago umalis ng bahay ay kapatid na Lu, gutom. O baka bago pa siya humawak ng manibela, mayroon na siyang inis. O kaya baka dahil sa kalungkutan, o baka pagod. O baka sa pakiramdam niya sa maraming occasion ay he or she is being used by other people. Maaring nararamdaman niya yung embarrassment, yung baka nagmamadali. Opo. Di ba? Nagmamadali. At baka nakakaramdam siya ng disrespect. Ang totoo, ayon pa nga sa mga nagsipag-aral ukol dyan, kahit yung mga kalmado nung umalis ng bahay, hindi yung binanggit natin kanina na physically and emotionally vulnerable. May mga pagkakataon na kahit kalmado tayong umalis ng bahay, dahil sa mga environmental factors, ay nag-e-escalate din yung emotion niya. Ang dami po palang factors. Yes. Ang totoo, ayon pa sa mga pag-aaral, minsan nagsisimula ang road rage sa pasahero. Hindi dun sa mismong driver. At ang isa pang factor ay yung mainit at maalinsangan na panahon. Lahat naman yun ay may epekto sa mga nagbabiyahe, lalo na sa mga naglalakad sa kalsada. Ang isa pa dyan ay ang getting stuck in traffic. Traffic situations may also trigger more aggressive behaviors among those prone to road rage. For example, running late and traffic congestion can lead to speeding. At ang isa pa, kapatid na Lu, ay yung anonymity. Pagka nararamdaman ng isang nagdadrive na hindi naman ako kilala ng mga kasama ko sa kalsada eh. Hindi naman nila alam kung saan ako nakatira eh. Kaya mas nararamdaman niyang, mas malaya siyang mag-express ng kanyang rage at hindi niya nga nakokontrol yon. Hindi yun nakakabuti. So, bali parang the driver is hiding behind an unknown Yes, persona. Kaya tama. okay lang na gawin niya kahit anong gusto niya. Tama, anonymity ang tawag. At maaaring factor din yung having a mental condition, mental health condition. Pero, lilinawin lang natin sa mga televiewers, ano po, hindi naman automatic na kapag may mental health problem, ay naglilid lagi sa road rage. Kino-consider lang na kapag may nangyaring disgrasya dahil sa road rage, isa yun sa tinitingnang anggulo. Baka may mental health problem. Yung kasunod, kapatid na Lu, maaaring hindi ito napapansin ng iba. Baka masyadong mataas ang pride. Opo. Kasi yung pride, pagka masyadong mataas, nagbibigay yan sa tao, ayon sa mga eksperto, ng illusion of control. At bukod sa illusion of control, kapatid na Lu, pride can lead to overconfidence. Kapag overconfident na ang tao, doon na nagsisimula yung poor decision making. Yung isa ay yung, dahil sa arrogance, ayon sa mga nagsipag-aral, yung psychology of arrogance, pag nasa kalsada ka, pagka sinabi ko, kung ano ang gagawin ko sa kalsada, yun ang tama. So, dahil po sa arrogance, tingin po nila, sila po yung batas sa daan. Tama. Kaya kapag halimbawa, nag-cut sa kanya, pakiramdam niya, insulto yun. Para po bang hindi nyo ba kilala kung sino ako? Tama. Yan. Ganyan yung takbo ng isip nila. Yun ay isang insulto sa kanyang pagkatao na napakasimpleng bagay lang naman. Pero palibasa, ay arrogante, yun ang nararamdaman niya. Kaya gagantihan niya yun. I-intimidate niya at ipapahiya niya sa public. Lumalalim pa po. Nagiging big deal pa po. Simple no? lang naman, Opo. pero nag-escalate ng ganon. Dahil yung rage nga, hindi na control na galit. Ang isa pa, kapatid na Lu, ay yung false sense of entitlement. Ito mahalagang pag-usapan. Ayon sa mga nagsipag-aral, ang psychology of entitlement, the more rights we perceive ourselves to have, the more anger we need to defend them. Mula sa entitlement, kapatid na Lu, ayon sa mga eksperto, yan yung dahilan kaya nagkakaroon ng inflation of ego, yung self-deception. Ibig sabihin ng self-deception, yung tingin niya sa sarili niya na akala niya, grande siyang tao, siya ay parang hari, saan man siya magpunta, siya ang masusunod, malaki ang pagkakilala sa sarili. Nadadala niya sa kalsada yun. Kaya po ba parang granted dapat sa kanya lahat ng privilege on the road? Wala siyang kailangang i-justify. Oo. Wala siyang kailangang i-justify sa kapwa niya.
Personally po, yun po yung madalas kong nakikita kapag po pauwi ako or even on the way to certain places. Kaya po napapatagal, lalo pag traffic. May mga certain people na Yes. they think, I own the road because I am this person. Don't you know who I am? Hindi mo ba kilala? Opo, Hindi mo yun ba po ako yung kilala? problem madalas po, no? Samantalang, ano ba kinalaman nun sa batas? Ayun nga po. Di ba? Ano bang kinalaman nung kung sino ka? Kung ang pag-uusapan ay safety mo at safety nung mga kasama mo sa Exactly kalsada. po, Di ba? opo. Mga kaibigan, may tinuturo rin ng Biblia ukol sa ganitong isipan. Kapatid na Lu, basahin natin siguro yung nasa Filipos 2:3-4. Ganito ang sinasabi. Huwag ninyong gawin ng anuman dahil sa pansariling hangarin o dahil sa kayabangan. Sa halip, magpakumbaba kayo at ituring ang iba na mas mahalaga kaysa inyong sarili. Pahalagahan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang kapakanan ng inyong sarili. Hindi sinabi, kapatid na Lu, na huwag pahalagahan ng ating sarili. Ang sinasabi lang sa atin ng Biblia, huwag nating mamaliitin ang ating kapwa. Bagkus ay pahalagahan din naman natin sila. Magagawa po yan, mga kaibigan, kung tayo ay magtataglay, hindi ng kayabangan, kundi ng kababaan ng loob. Tama po, kapatid na Maki. And one thing I've got from this part of our conversation din po, sa talakayan natin, na oo, baka hindi nila alam kung sino ka. So you can just do whatever you want. Pero hindi mo rin naman siguro alam kung sino ang mga nasa paligid mo. So hindi rin po tama yung pagkaroon ng false sense of entitlement. Yes. Kaya kung magpapakumbaba lang ang lahat sa kalsada, Opo. kahit yung mga naglalakad sa kalsada, kung lahat lang magpapakumbaba, sigurado walang magro-road rage. Napakarami pong mag-aaway. maiiwasan. Opo. Tama. So tying everything in po dito sa ating diskusyon, ang dami pong factors leading up to it. Pero siguro naman po merong mga kailangang tingnan or things to look out for para po maiwasan po natin. Yes. Ano po kaya yung tips po para dito? Panoorin po natin ito. 9 simple ways to avoid rage by controlling or managing anger. Think before you speak. In the heat of the moment, it's easy to say something you later regret. Take a few moments to collect your thoughts before saying anything. Also allow others involved in the situation to do the same. Number 2. Once you're calm, express your concerns. As soon as you're thinking clearly, express your frustration in an assertive but non-confrontational way. State your concerns and needs clearly and directly without hurting others or trying to control them. Number 3. Get some exercise. Physical activity can help reduce stress that can cause you to become angry. If you feel your anger escalating, go for a brisk walk or run, or spend some time doing other enjoyable physical activities. Number 4. Take a timeout. Timeouts aren't just for kids. Give yourself short breaks during times of the day that tend to be stressful. A few moments of quiet time might help you feel better prepared to handle what's ahead without getting irritated or angry. Number 5. Identify possible solutions. Instead of focusing on what made you mad, work on resolving the issue at hand. Does your child's messy room make you upset? Close the door. Is your partner late for dinner every night? Schedule meals later in the evening. Or agree to eat on your own a few times a week. Also, understand that some things are simply out of your control. Try to be realistic about what you can and cannot change. Remind yourself that anger won't fix anything and might only make it worse. Number 6. Don't hold a grudge. Forgiveness is a powerful tool. If you allow anger and other negative feelings to crowd out positive feelings, you might find yourself swallowed up by your own bitterness or sense of injustice. Forgiving someone who angered you might help you both learn from the situation and strengthen your relationship. Number 7. Use humor to release tension. Lightening up can help diffuse tension. Use humor to help you face what's making you angry and, possibly, any unrealistic expectations you have for how things should go. Avoid sarcasm though. It can hurt feelings and make things worse.
Number 8. Practice relaxation skills. When your temper flares, put relaxation skills to work. Practice deep breathing exercises. Imagine a relaxing scene or repeat a calming word or phrase, such as "take it easy." You might also listen to music or write in a journal, whatever it takes to encourage relaxation. Number 9. Know when to seek help. Learning to control anger can be a challenge at times. Seek help for anger issues. If your anger seems out of control, causes you to do things you regret, or hurt those around you. Sigurado po na maraming matututunan ang ating mga televiewers, di ba po kapatid na Maki? Wala pong masama na magkaroon tayo ng isang checklist ng mga simple ways na ito para huwag tayong humantong sa road rage. Higit po sa lahat ay ang itinuturo ng Biblia upang kung makaramdam man tayo ng galit ay manatili tayong composed at huwag tayong makagawa ng masama. Magbabalik po ang Gabay sa Mabuting Asal. Salamat po sa pananatili ninyong nakatune in sa programang ito. Higit po sa lahat, ang Biblia ay matagal na pong may itinuturo ukol po sa pagkontrol ng ating emosyon katulad po ng galit para huwag tayong papagkasalain ito. Ganito po ang isinasaad sa Efeso 4:26 hanggang 27. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyong kayo'y magkasala. Agad ninyong pawiin sa kalooban ng galit. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Malinaw po na hindi tayo binabawalang magalit. Pero may paalala lamang po ang Biblia na kung magagalit man tayo ay dapat mabantayan natin ang ating sarili para hindi tayo makagawa ng bagay na makapipinsala sa atin at sa ating kapwa. Bakit po ba mahalaga na nababantayan natin ang ating sarili kapag tayo po ay nagagalit? Ang sabi po ng Biblia, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Siguro naman po, sang-ayon din po kayo na ang dyablo ay hindi talaga gagawa ng mabuti para sa atin. At tiyak na sasamantalahin ang bawat pagkakataon para tayo po ay ibuyo sa masama. At alinsunod nga po sa ating binasa kanina, kapag hindi natin pinawi agad ang galit, gagamiting daan ito ng dyablo para itulak tayong magkasala. Hindi lamang po sa ating kapwa at sa batas na trapiko, kundi lalo na po sa batas ng ating Panginoong Diyos. Ano pa po ang matagal ng patotoo ng Biblia na kapag hindi natin nakontrol ang ating galit ay tiyak na hindi ito magdudulot ng mabuti sa atin. Ganito naman po ang nakasulat sa Kawikaan 29, ang talata po ay 22. Ang taong magagalitin ay laging napapasok sa gulo. Laging nakikipag-away dahil sa init ng ulo. Maraming beses na po tayong nakakita ng ganitong outcome. Sa halip na siya ang kumontrol ng kanyang galit, ay siya ang kinontrol nito. Kaya humahantong lagi sa pakikipag-away at napapasok sa gulo. Ang sabi nga ay, an uncontrolled anger clouds our judgment. Hindi na nakakapag-isip ng malinaw at maayos o namamangmang dahil sa galit. Noon pa man po ay ganyan na ang pagpapakilala ng Biblia sa taong nagpapadala sa galit. Sa Kawikaan 29:11, ganito naman po ang sinasabi. Kung magalit ang mangmang ay walang patumangga, ngunit ang matalino'y nagpipigil na ang galit niya'y mahalata. Muli po naming nililiwanag, mga ginigiliw naming televiewers, na natural po ang magalit. Pero hindi po ito dahilan para tayo po ay mahulog sa pagkagalit na walang patumangga. Sapagkat maaari naman po nating kontrolin ang ating emosyon eh. Nililinaw din po namin, mga ginigiliw namin televiewers, na hindi tayo binabawalang magkaroon ng emosyon. Ang ipinapaalala lamang po sa atin na kapag nararamdaman na natin ang isang emosyon katulad ng galit, ay matutunan po natin itong kontrolin o i-manage. Bakit po kaya isang kamangmangan kung hindi natin kayang kontrolin ang ating galit? Babasahin ko po ang isang pangyayari sa bayang Israel dito po sa Genesis 49, 6 hanggang 7. Hindi ako papasok sa inyong kapulungan, hindi ako sasama sa pagtitipon ninyo, sapagkat sa inyong kagalitay pumatay kayo ng tao at lumalapa ng mga toro kung maibigan. Sumpain ang kanilang galit na lubhang marahas at ang kabagsikan nila'y ubod ng lupit.
pangangalatin ko sila sa Jacob at paghihiwa-hiwalayin sa Israel. Ang isang taong matalino po ay tiyak na hindi gagawa ng alam niyang masama katulad po ng pagpatay. Pero nagagawa po yan ng taong nabubulag ng galit. Ilan na po ba ang nasangkot sa traffic altercation na nagsimula lang naman sa simpleng bagay na humantong sa pagkamatay at pagpatay sa kapwa dahil sa hindi niya nakontrol ang kanyang galit. Marami na rin ang pangyayari na nadamay sa ganoong sitwasyon ng mahal nila sa buhay na kasama nila sa sasakyan, di po ba? Kaya tama lamang po na mabantayan natin ang sarili natin at matutunan po natin ang pagpipigil. Hindi lamang po sa kalsada, kundi sa lahat ng pagkakataon. Ganito po ang payo ng Biblia sa Ecclesiastes 7, ang talata po ay 9. Pag-aralan mong magpigil sa sarili, mangmang lamang ang nagtatanim ng galit. Kung ang pagiging magagalitin po ay nakakahawa at natututunan, natututunan din po ang pagpipigil sa sarili. Hindi lamang po ito makabubuti sa kalusugan ng ating katawan at ng ating isipan, kundi may magandang epekto po ito tiyak sa ating buhay. Ganito naman ang nakasulat sa Kawikaan 4, ang talata po ay 23. Sa ibabaw ng lahat, bantayan mo ang iyong mga damdamin sapagkat nakaka-impluwensya ito sa lahat ng bagay sa iyong buhay. Sana po ay muli po kayong nagabayan ng mga salita ng Diyos. Hatid po sa inyo ng programang ito ng Iglesia ni Cristo, ang Gabay sa Mabuting Asal. Magbabalik po kami. Welcome back po sa Gabay sa Mabuting Asal. Our televiewers, kapatid na Maki, Yes. napakaganda po ng naging discussion natin today. I think regarding everything, tying everything together and considering lahat ng mga napag-aralan, mga napag-usapan, marami tayong pwedeng matutunan at mga dapat i-apply sa ating real lives. Pero kapatid na Maki, ano pong mga mabibigay niyong takeaways po para po sa akin, sa mga kabataan, at hindi lang po sa kabataan, sa mga ka-age group po ng iba't iba, at lalo po sa ating mga televiewers? Bago tayo umalis ng bahay, bago tayo bumiyahe, saan man tayo pupunta, huwag na huwag po nating kalilimutan na manalangin muna at maghabilin sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat alam natin kapag hiningi natin ang kanyang patnubay, ilalayo niya tayo sa mga bagay na magtutulak sa atin para tayo ay makalabag sa mga batas trapiko, para tayo ay hindi makasakit ng ating kapwa, at lalo na hindi tayo makalabag sa kanyang mga utos at mga kalooban. And for me rin po, yung masasabi ko rin po siguro, regarding anger, regarding all the other emotions, ang emotion po, sa mga napag-aralan ko rin sa eskwelahan, lahat po yan ay valid, pero ang hindi po palaging valid ay yung mga action natin. Kahit po, ano po ang emosyon na nag-push po na gawin natin itong mga action na to. Dapat po ang ating mga actions, even if they have valid emotions, they are kept in check. They are within our actual rights, and dapat po hindi po nakakalabag sa mga utos po ng Diyos. Yes, tama. Salamat po sa ating televiewers. Thank you for tuning in po sa Gabay sa Mabuting Asal. Ingat po sa biyahe!